mga katanim. So ito yung project ulit natin ito sa ating greenhouse, no? Ito yung ating urban greenhouse. Kitang-kita nyo naman sa likod ko, puro bahay. Ayan. Ito na, napapabricate na tayo ng U-shape, no? So, explain natin kung bakit kailangan natin ng U-shape. Ayan, no? So ito yung mga poste. Ayan, yung mga poste na yan, lalagyan natin ng U para doon sa imbis na yung mga nagawa natin ng greenhouse before, imbis na dugtong ng kabila, iyuyo natin para yun yung maging alulod, hindi matatapon yung tubig doon, pati yung sa gitna at saka doon sa gilid, hindi matatapon, no? Ika nga magkakaroon ng alulod, yun yung U-shape. Okay, so papakita natin dito lahat kung paano ang paggawa nun. Ayan, okay, nakikita ba? So gamit pa rin natin dito ay yung tubular 1x1, tubular 2x2. So itong 2x2, ito yung gagawin natin na U, no? Yung U doon sa taas. So thickness dito ay 1.5. Okay, so explain natin kung paano paggawa ng U. Yan, lalagyan ng U dyan sa taas para hindi tumapon yung tubig. Wala tayong if dito. Yung U, yun yung magaganda alulod. Okay, ito na yung nagawa. Ito, Gis. 12 yan, sir. 12. Ito 8. So ito 12, ito 8. So maluwag na ang kamay mo. Luwag talaga. Makagalaw ka ng lock channel, pero kulang pa yan. Kasi sabihin mo masyadong mababa yung sa alulod. Papatong pa yung... Ipapatong ka pa ng dos dito. Oh, Ng dire-diretso na dos. oh, 'Di ba? Dito ka magla-lock channel. So malalim na siya. malalim na. 'Di ba? Malalim na. Hindi mo pwede naman laliman masyado. Bakit? Yung sobra lang kasi ng UV plastic na mula doon sa 2.88, yun lang yung kakainin mo. Baka di naman umabot doon sa kabila. Mga katanim, naintindihan ba? Kaya dapat ganyan lang. No? Hindi ka pwedeng sumobra. Kasi pag sumobra ka, di mo mailalapat doon sa kabila. Kasi ang UV plastic natin, 3 meters lang. Okay, dito ang lock channel. Ganon din dito sa loob. No? Dito rin ang lock channel. Naintindihan ba? So ngayon, magbabari na ka dito at ilalagay yung rivet doon sa lock channel pag nabuo na sa taas. Oh, sir. Nakuha na? Okay. So ito yung paggawa ng U. Yan. Hirap pag matanggal yun. Okay. Yan ang U. Okay. Pagkatapos ito mapabricate ito, ilalagay natin yung mahabang 2x2. Dire-diretso. Dalawa yan. Taas na yan, sir. Sa taas. Dalawa na. Dalawa. Isa dito, isa doon. Ganon din doon. So mahaba pa, marami pa. Ngayon, pagdating dito, makikita mo yan sa dulo. Hindi mo dyan ihinto yun. Yung dalawa na yan. Man, hindi mo mandodo. Isosobra mo ng 50. Buladas. Magbubulada ka dito. Doon sa kabila, hindi. Hindi na, sa Hindi. harap Oo, kasi hinto talaga tayo doon. Dito, sosobra ka ng 50. kwenta. Galing dito sa poste. Oh. Galing dito sa poste, sosobra ka ng 50. Papunta sa likod. Ngayon, yun lang ang isosobra mo. Pero yung 2x4, hindi mo isosobra. Tapat talaga. Tapat lang ang 2x4 dyan sa lahat ng poste. Yun. Okay? Yung isosobra mo lang, yung 2x2 na papunta doon. Yan. Oo, para yun yung pagpapatungan natin ng 1x1 na gagawin natin ngayon na rafter. Ang tawag naman doon, rafter. Yan ang ending. Okay. So mga katanim, ito na yung view natin. Okay. So ito na ang output natin ngayon. Pag iakyat nyo na to doon sa pipe, doon sa tubo, no, doon sa poste natin, lalagyan nyo to ng ganito dito. Okay, tayo natin yan, diretso to. Lahat ng mga unyo magkokonekta ng ganito. Ayan, no, yan, magkokonekta ng ganyan. Dito yung lock channel. Dito yung lock channel. Okay, nakaganyan yan. Yan, dito yung lock channel. Ito yung poste nyo. Dito yung UV plastic dito sa ibabaw. Dito yung UV plastic pag ganun. Pag ganun, no? Lock channel dito, lock channel dito yung UV plastic. Okay? Dito yung iano natin ang wiggle wire magkabilaan. So ang dito sa ibabaw yung rafter. Sa ibabaw nito. Yan, yung nakikita niyo yan. Ganyan, no? Nandito yung rafter sa ibabaw. Okay? Ito yung katanim design. Okay ba mga katanim? Okay. Ang gamit na tubo nito ay 2x2, no? Square tube na 2x2, ganitong pagkaka-welding, no? Naka 45. Okay?
Yan. So ito na mga katanim, no? Kung susukatin nyo to, kasamang dos. Kaya yung inside nito, ito yung inside niya. No, tingnan nyo. Yan. Yan ang inside. Okay? No, 20. Okay, 6 inches. No? Siyempre, 2 inches yon. Yan. Ito yung ano niya. 1 foot. Okay? Tapos ang height niya mangyari, no? Yung inside niya, mga katanim. Yan. Kuha ba? Didikit ko ha para maayos yung sukat. Yan. Oh. Ito yung inside. Okay? O yan ang inside niyan mga katanim. Okay? Oh. Hindi nyo pwedeng taasan to. Bakit? Kung gagawin nyo to mga katanim dito, alisin ko yung dos ha. Ito na pipe. Alisin ko ulit kasi dito yung lock channel natin. Pag gagawa kayo nito, hanggang ganyan lang. Oh. Yan, 18. Okay? Yan, hanggang dyan lang. Bakit? Kasi mga katanim, ang mangyari nito, no? Ang mangyari niyan, kapag hinabaan nyo to, lalalim masyado. Hindi napapasok yung UV plastic. Oh, hindi napapasok ang UV plastic. Nakuha ba? So ganyan ang magiging itsura nung ating pipe. Yung ating U. Yan, ganyan. Okay? Dito yung lock channel. Dito, lock channel. Dito rin sa kabila, lock channel. Okay? Dire-diretso ito. Dito yung rafter sa ibabaw. Okay? Sa ibabaw ang rafter. So yan yung ipapasok natin doon. Yan ipapatong natin dyan. Okay? Oh, yan, next topic natin to. Yung paggawa ng rafter na ipapatong natin dito sa U. Okay? Ipapatong natin dyan sa U. Yan. Kukuhanin naman natin itong rafter. Yan ang next topic natin. So ang gamit naman dito sa rafter, 1x1 na square tube. Yan. Ito naman yon. Okay? 1x1 square tube. 1.5 ang thickness. 1.5 mm. So ito 2x2 para sa U. Para kabitan nun. Okay, ano yung kinakabit naman nun mga tao na yan? Ang kinakabit naman yan yung lock channel. Paikot. Ano nga ba yung lock channel? Ito yon. So next topic natin to, na lock channel, mga katanim. Okay?